malawak na sakahan, masaganang ani, at maginhawang pamumuhay. Yan ang ilan sa mga pangarap ng karamihan ng magsasaka sa ating bansa. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pag-asa ay may mga luha at paghihirap na hindi natin nakikita. Paano mo makakamit ang isang pangarap ng magandang bukas kung ang daan patungo dito ay napakasukal? Sa isang kapirasong papel, animoy gamit lamang ito sa pagsusulat. Pero para kay Lian, ito ay isang papel ng mga pangarap para sa kanyang bayan. Simple lang ang pangarap ko para sa ating barangay. Maging maayos na kalsada, magkaroon ng kuryente at malapit na paaralan. At naway, maging maginhawa na ang aming pamumuhay. Lalo na lumaki akong pagsasaka na ang trabaho ng aking mga magulang. Alam kong hindi lang hanggang dito ang maabot ng ating bayan. Kaya kahit sa simpleng papel lang na ito ngayon, naniniwala akong ito ang unang hakbang sa pagbabago. Dahil ang mga pangarap na sabay-sabay nating bubuuhin ay magiging realidad kung tayo ay magtutulungan. Para sa kanya, ang mga ito ay hindi lamang simpleng pangangailangan. Bagkus, ito ay mga guhit sa pag-unlad at pag-angat ng kanilang komunidad. Magandang hapon po. Magandang hapon din. Isa ka po ba sa mga magsasaka na ngupahan lamang dito sa Lungon? Isa nga po ka doon. Sino po sila? Kami po ay nanggaling sa Department of Agrarian Reform. Inaanyahan ka po namin na dumalo sa isasagawang pagpupulong ng mga kapwa mo magsasaka. Ano po yung gagawin? Kami po ay naghanap ng mga magsasaka na interesadong mag-alaga ng lupa at kayang paunlarin ang sakahan. Sige po. Thank you po. Mauna na po kami. Noong 1993, isinama ang lupain sa Sitio Longon, Camili sa bayan ng Alcantara sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Binuksan ito sa mga nais magmay-ari ng lupa sa mababang halaga sa pamamagitan ng bangko. Isinuri ng Department of Agrarian Reform kung aktwal na nagsasaka ang mga benepisyaryo at hinihikayat silang bumuo ng grupo para mas maayos ang koordinasyon at proseso. Sa taong 1994, naganap ang unang pagpupulong at itinatag ang Auto Savings Group, kung saan si Toto ang unang naging leader. Araw-araw, nag-iipon sila ng piso bilang pondo na maaaring ipautang sa mga miyembro. Nay! Gising ka pa pala? Pasensya na, Nay. Ang dami kasing pinag-usapan sa pulong kanina. Kaya, ginabihan na rin ako. Hindi ko na alam to. Lagi ka na lang gabi na umuwi at napakaaga mo ding umaalis. Naiintindihan ko naman na para sa organisasyon iyon. Ngunit hindi ko maiwasang magtampo. Lalo na't naiiwan kami ng mga anak mo dito sa bahay. Alam mo naman to, nasuportado kita sa lahat ng mga ginagawa mo. Ang sa akin lang, sana magkaroon tayo ng oras na magkakasama bilang pamilya. Salamat, Nay. Salamat sa pag-intindi. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Pangako, hindi ko kayo pababayaan. O sige, alam ko namang pagod ka. Magpahinga na tayo. Taong 2002, nagsimula ang simpleng pangarap
na mapabuti ang daan tungo sa kinabukasan. Sa pamamagitan ng mga pulong at seminar, ito ay mas pinagtibay ang samahan ng bawat miyembro ng organisasyon. Nagkaroon ng mga serbisyong pautang at pamimili ng kopra. Noong 2004 ay nabuo ang Farm to Market Road mula Camili paakyat ng Sitio Longon. Kasunod nito ang pagkakaroon ng sariling opisina. Kabilang din sa kanilang naging programa ay ang cow dispersal. Ito ay pamamahagi ng baka bilang suporta sa mga magsasaka para sa dagdag na kita. Sir, sir, di ba anak niyo po yung si Lian? Nakikitaan ko po kasi siya ng interest tapos kakayahan sa ganyang larangan eh. Pwede kaya natin siya iluklok sa posisyon? Si Lian? Ang panganay kong anak? Opo, si Lian. Ay, ang kaso nga lang ata, bawal na dalawa kayo nagtatrabaho sa isang organisasyon. Tay, alis na po ako. Lian, anak, Po, Tay. lagaan mo ang kopa. Ito lang ang papamana ko sa inyo. Opo, Tay. Hindi ko po kayo bibiguin, Tay. Sige po, alis na po ako. Sige, mag-ingat ka. Sa hindi inaasahang pangyayari, ang matatag na pundasyon ng kooperatiba ay biglang nayanig. Ang malaking pagkawala ng pondo ay nagdulot ng kaguluhan at kawalan ng tiwala. Nagsimulang mag-alala ang mga miyembro at sunod-sunod nang nagsikuhaan ng kanilang mga pera. Tay? Ba't di ka nagsabi sa amin na bibisita ka? Gabi na, oh. Ang nanay mo tulog na. Bakit? Anong meron? Ning, bakit? Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko sa paano ako harap sa ibang tao. Ay, may. Dalas pa may mga taong makikitig mag-isip. Isa nga tayo, naiisip ko na. Tama pa ba na? Ituloy ko to. Tigil na lang tayo kasi tayo nung gagawin ko. Ning, may mga bagay talaga na hindi natin makukontrol. Pero, lagi mong tandaan, hindi rin talaga madali nung nagsimula ang co-op. Madami nagtumutol, nagduda. Kahit ako, pinagtawanan din ako eh. Ikaw pa ba, Ning? Susuko? Naharap mo na yung hamon nung malapit na lumubog ang co-op. Magpahinga ka. Kinabukasan, lumaban ka. Pero tandaan mo, may dahilan kung bakit ka pinili sa pwesto mo. Ha? Sus. Itong panganay ko talaga. Hello po, ma'am. Ma'am, tulungan mo naman po kami. Ano pong gagawin namin, ma'am? Nababahala na po kasi kami sa mga nangyayari dito sa co-op. Pinagkukuha na rin po kasi nila yung mga shares nila. Hindi ko na rin po kasi alam kung ano pong gagawin ko, ma'am, para maibalik po yung mga nawawalang pondo. Huwag kang mag-alala.
Pupuntahan ko kayo dyan. Magpatawag na kayo ng Special General Assembly. Maraming salamat po, ma'am. Mga kasama, alam kong nababahala at iniisip nyo ang paglubog ng kooperatibang ito. At alam ko rin na may kumakalat na bali-balitang may natangay na pera. Idadaan natin ito sa tamang proseso ang kinakaharap ng taong sangkot dito. Pero ito lang ang matitiyak ko na hindi sasabay sa paglubog ang kooperatibang ito dahil may milyon pang natitira sa co-op. Kaya nating ibangon muli ito kung tayo ay magtutulong-tulungan at magkakaisa. Tiyak na makakamit natin ang mas maunlad pa at matatag na kooperatiba. Maraming salamat po talaga, ma'am. Hay naku, Ma'am Lian, mabuti na lang at napatawag ka sa akin, ma'am. Dahil kung hindi natin maagarang masolusyonan at mabigyan linaw ang mga gantong pangyayari. Maraming salamat po ulit, ma'am. O siya, mauna na ako ha. Sige po, ma'am. Makalipas ang ilang taon, naging ganap na General Manager sa Longon Camili Agrarian Reform Cooperative si Lian. Patuloy na lumago ang kooperatiba. Dumami ang kasapi at mga benepisyaryong walang tigil na sumusuporta sa pagtatag nito. Sa bawat araw at sa katatagan ng kooperatiba, may mga kwentong inspirasyon at pag-asa. Sakripisyong naging tulay tungo sa pagbabago ng takbo ng kanilang kapalaran. Lingid man sa ating kaalaman ang matinding pagsubok na pinagdaanan ng ating mga kababayang magsasaka. Ang kanilang kwento ay naging tanglaw, nagbigay inspirasyon, nagpanday ng determinasyon at nagturo sa atin na kahit gaano kahirap ang buhay, may dahilan upang magpatuloy at lumaban. Hindi lamang ito kwento ng mga kababayan nating magsasaka sa Longon Camili Alcantara. Ito ay kwento ng bawat isa sa atin. Kwento ng pagsisikap at kwento ng paglaban. Ipinakita nila na kahit gaano kabigat ang unos ay may araw na sisikat. At kahit gaano kahirap ang laban, may tagumpay na naghihintay sa dulo ng pagsubok.